Nag-iingat akong binuksan ang pintuan, pati na rin ng gate. Nung nasa labas na ako ay tumingin muna ako sa paligid. Baka kasi may nag-aabag sa akin sa labas. At nung masiguro ko na wala, nagmadali akong naglakad papunta sa tulay. Huminto muna ako. Ilang metro ang layo ko sa tulay. At nagbasid ako sa paligid bago ako naglakad. Tumayo ako sa mismong paanan ng tulay. Ilang minuto rin akong nakatayo doon bago ko siyang nakitang lumabas sa gilid ng tulay. At tumayo din siya sa dulo. Kinawayan niya ako para tumawid, pero hindi ko to ginawa. Kaya nag-vibrate ang phone ko. Anong kailangan mo sa akin? Tumawid ka at mag-usap tayo ng maayos. Sabihin mo na ang pakay mo. Ay, kung may masama akong balak sa'yo, siguro kanina pa. Tumawid ka dito para makaalis na tayo. Alis? Saan mo ko dadalhin? Huwag nang marami pang tanong, Kenneth. Tumawid ka na para makapag-usap na tayo ng maayos. Lumalalim na ang gabi. May karga ako. Pabala ko sa kanya. Alam ko, dali na. Kaya tumawid na ako ng tulay at nakita ko siyang pumunta sa gilid ng tulay. Narinig ko ang ingay ng kanyang motor at nakita ko siyang nakasakay nito nung lumabas siya. Nung malapit na ako, pinasa niya sa akin ang isang helmet. Isuot mo yan, safety first. Saad niya sa akin na tumingin lang ako sa kanya. Hurry up! Parang mainis ang tono ng boses niya, kaya sinuot ko na to at tumangkas na ako sa likod. Hold on, saad niya, kaya umabak ako sa likod at umalis na kami. Hindi ko siya makausap dahil sa ingay ng hangin at pareho pa kaming naka-helmet, kaya naghintay na lang ako sa lugar kung saan niya ako dadalhin para kausapin niya. Nakita kong dumaan kami ng MOA, kaya nakuha ko na kung saan niya ako dadalhin. At tama nga ako nang dumaan siya sa Seaside Boulevard. Pinarada niya ang motor niya, malapit sa seawall sa tabing dagat. Bumaba na ako at pagkatapos niyang patayin ang motor niya, bumaba na rin siya. Pareho kaming suot pa rin ang helmet namin nung magkaharap kaming dalawa. Pareho kaming napatingin sa paligid at makalipas ng ilang minuto, hinubad niya na ang helmet niya, kaya sumunod na rin ako. Nilagay niya ang mga helmets namin sa motor niya. Maupo ka, saad niya sa akin, sabay turo sa seawall. Bakit dito? Pwede naman sa lugar namin. Maganda rito, maganda ang tanawin. Nakangiti niyang saad sa akin at may kinuha siya sa gilid ng motor niya. Pinasa niya sa akin ang isang lata ng beer. Alam mo bang bawal yan dito? Saad ko na nagkibit balikat na lang siya at tumupo na sa seawall. Binuksan niya ang lata ng beer at uminom siya. Umupo ako malayo sa kanya pero sakto lang para marinig ko siya. Inumin mo na yan, saad niya sa akin, kaya tinignan ko siya pati ang lata. Ano ka ba? Kung gusto kitang patayin, babarilin na lang kita ngayon kaysa mag-aksaya ako ng beer at alasunin ka. Saad niya sa salita ng Espanyol. Alam mo kung paano magsalita ng Espanyol? Gulat kong tanong sa kanya. Oo, sagot nito na binuksan ko ang lata ng beer at ininom ko to. Paano mo natutunan magsalita ng Spanish? I travel a lot. Binibigyan lang ako ng pera ng mama ko at kung saan-saan na lang ako pumupunta. I spent 2 years in Spain, particularly in Barcelona. Barcelona? Gulat kong tanong sa kanya na napangiti siya. Don't worry, mabait akong tao, Kenneth. Inubos niya na ang beer niya.
Nilagay ko ang lata sa tabi ko at humarap ako sa kanya. Sabihin mo ngayon sa akin. Saad ko na tumingin siya sa akin. Bakit mo ko tinawag na third? Anong alam mo tungkol sa akin? Hindi ka nag-aaksaya ng oras, no? Sagot niya sa akin. Tumayo siya at pumunta sa motor niya. Kumuha siya ng isa pang lata ng beer. Sagutin mo ang tanong ko. Binuksan niya ang lata at uminom siya. To be honest, konti lang talaga ang alam ko sa'yo. Pero, hinintay kong susunod niyang sasabihin. Sa ama mo? Oo. Patuloy niya na pinasok ko ng dahan-dahan ang kaliwang kamay ko sa bulsa ko. Anong alam mo sa daddy ko? Inubos niya muli ang kanyang beer at tinabi niya ang lata sa una niyang lata. Don't even think about pulling your can out. Hindi ko gagawin yan maliban lang kung magkamali ka ng sasabihin sa akin. Saad ko sa kanya. Nangumiti lang siya at umiling. Tumawa siya at tumayo. Anong nakakatawa? Tanong ko sa kanya na bumalik siya sa motor niya at kumuha pa ng isang beer at tumarip sa akin. Alam kong hindi mo gagawin yan, Kenneth. Paano ka nakakasiguro? Dahil alam kong may gusto kang marinig galing sa akin. Natahimik ako dahil totoo ang sinabi niya. Kaya inalis ko na ang kamay ko sa bulsa. Muli siyang tumawa at inubos na naman ang lata ng beer at nilagay niya to sa tabi ng dalawang latang nainom niya. Ano na ngayon? Tanong ko sa kanya na muli siyang umupo sa seawall at tumingin sa akin. Lumaki ako sa Italy. Sa katunayan nga, doon ako pinanganak. Nagsimula siyang magkwento. Ang una, okay na sa akin ang buhay namin. Although medyo magulo, pero masaya. Dahil kasama ko ang pamilya ko. Pero kalaunan, nagsisimula na ako magtanong. Dahil sa tuwing papasok ako sa eskwelahan, nakikita ko ang mga classmates ko. Nakasama nila ang kanilang mga magulang. Sabi ng mama ko, patawad anak, pero pumanaw na ang papa mo bago pa kita ipanganak. Yan ang sinabi niya sa akin. Pumanaw ang papa mo bago ka pa niya ipanganak. Hinulit ko ang sinabi niya na napangiti siya sa akin. Naintindihan mo ang sinasabi ko? Tanong niya. Katulad mo, bumabiyahe din ako. Well, kasama ko nga lang ang parents ko. And oo, marunong ako magsalita ng Italian. Saad ko sa kanya. Pero hindi pa rin sapat ang mga binibigay niyang sagot sa akin. Kaya, saad nito na tumingin siya sa akin. Kaya ano? Tinanong ko ang dalawang kasama namin. Nung una ayaw nila magkwento tungkol sa ama ko. Pero nung tumagal-tagal, bumigay ang isa sa kanila at doon ko nalaman ng totoo. Kwento niya sa akin. Nagalit ang mama ko sa kanila. Pero dahil na rin sa lumabas na ang katotohanan, hindi niya na maitago sa akin ang totoo. Lalo na sa kapatid ko. May kapatid ka? Tanong ko. Nangiti lang ang sinagot niya sa akin. 12 anyos lang ako noon nung nalaman ko kung sino ang papa ko. Kinuwento niya sa amin ang nangyari sa kanila at ang sitwasyon namin. Kwento nito na naging curious na ako kaya umupo ko sa seawall malapit sa kanya. Alam kong mahal kami ni mama at naiintindihan ko na kapakanan namin ang iniisip niya. Pero hindi yun sapat para sa akin. Gusto kong malaman kung nasaan siya. Tapos, tanong ko.
Nung sinabi niya sa amin kung nasaan siya at kung sino siya, naglayas ako. Pumunta ako dito sa Pilipinas. Galit ang mama nung nalaman niya ang ginawa ko. Kaya tinawagan niya ang taong pinagkakatiwalaan niya rito. Pero imbis na ibalik ako sa Italy, kinupkop niya ako. 14 na ako noon. Kwento niya na napansin ko naman na napapangiti siya sa kanyang kinukwento. 14? Paano ka nakabiyahe sa edad mong yun? Come on, para-paraan lang yan, Kenneth. Saad nito at tumayo siya. Kinupkop ako ni Amadeo. Siya ang katiwala ni mama dito at ama siya ng girlfriend ko. Siya rin ang tumulong sa akin para mahanap ko ang papa ko rito at nagturo sa akin paano humawak ng armas at kung paano gamitin ang mga kamao ko. Kwento niya sa akin na nakinig lang ako. 2 taon din akong naghintay para harapin siya. Pero nung dumating ang araw na harapin ko na siya, bigla na lang sumulpot ang mama ko rito. Sabay tingin niya sa kamay niya. Gusto kong gawin ang matagal ko nang gustong gawin sa kanya. Pero may pumipigil sa akin kaya hindi ko nagawa ito. Tumingin siya sa akin. Inunahan ako ng mama ko. Yun ang dahilan kaya umatras ako. Inunahan ka niya? Alam ng mama ang plano ko. Gusto kong patayin ng hayop na yun dahil sa ginawa niya sa tita ko. Saad nito na nakita ko ang galit sa mata niya. Gusto kong gawin sa kanya ang ginawa niya sa tita ko at iparamdam at ipadana sa kanya ang dinaanan ng mama ko pagkatapos niyang patayin ng tita ko. Saad nito na nakakamao pa ang 2 kamay niya. Pero binuka niya ang 2 kamay niya. Ang pagbalik ng mama dito ang nagpigil sa akin. Pinalabas lang niya na maghihiganti siya. Pero ang totoo, mahal na mahal niya ang hayop na yun. Kaya pinrotektahan niya to. Kumilos na ako noon. Nag-aabang ako sa labas ng bahay niya. Pero naunahan ako ng mga tauhan ni mama nung dinukot nila ito at dinala sa isang parking lot. Alam ko to dahil nakasunod ako sa kanila at nakita ko ang ginawa ni mama. Kaya nagalit ako sa kanya at pinakita ko to sa kanya. Kwento niya. Naghahanap ako ng pagkakataon para makalapit sa kanya. Pero sa tuwing lalapit ako, inuunahan ako ni mama. Pero nung nakahanap na ako ng pagkakataon, yung kapatid ko naman ang promotekta sa kanya. Paano? Pumasok siya sa kumpanyang pinapasukan ng papa namin. At nung gabing lalapitan ko na sana siya, inunahan niya ako. At pinangkas niya to sa motor niya at hinatid sa kanila. Nagalit ako sa kapatid ko. Pero wala akong magagawa. Kaya muli akong umatras at muling naghintay ng pagkakataon. Kwento nito nang ngumiti siya bigla. Bakit? Tanong ko dahil ngumiti siya. Kahit anong gawin ko, hindi nila ko hahayaang gawin ang gusto ko. Ipinapakita nila sa akin na importante ang buhay kaysa sa paghihiganti. Lumipas ang ilang araw. Doon ko nalaman ang totoo kung bakit nila ginawa to. Sinabi ni mama ang totoo sa akin. Alam na din pala to ng kapatid ko. Kaya pala hindi ko siya makitaan ng galit sa papa namin. Nabulag ako sa kwentong hindi pala totoo at muntik ko nang patayin ng taong wala namang kasalanan. Doon ko nakita ang totoong pagkatao ng papa namin. Nung sinama niya ang kapatid ko sa isang ice cream shop, nagbago ang pananaw ko sa kanya. Kaya lalo na nung kinuwento ng mama ko ang totoong nangyari noon. Kwento niya sa akin. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa life story mo. Hindi to ang pakay ko kaya pumayag ako makipagkita sa'yo.
Saad ko sa kanya na lumingon ako sa paligid. I'm not your therapist, kaya kung wala tayong ibang pag-uusapan kundi ang life story mo, uuwi na lang ako. May pasok pa ako ng maaga bukas. Saad ko sa kanya at nagsimula na akong maglakad. May pakialam ka dito, third. Yeah, right. Email me your story. Babasahin ko na lang kapag may time ako. Saad ko sa kanya habang papalayo na ako sa kanya. Jared! Saad niya na napahinto ako. Jared? Yan ang pangalang dala ko. Humarap ako sa kanya. What do you mean, dala? Jared. Yan ang codename na gamit ko sa tuwing lumalabas ako ng bahay. Yan ang pangalang pinili ko para sa akin. So anong totoo mong pangalan? Tanong ko nang umiti siya sa akin. Tell me, Ken, ilang taon ka na? Tanong niya sa akin na tumingin lang ako sa kanya. Come on, tell me, ilang taon ka na ngayon? Magto-22 na ako ngayong taon. Bakit? Well, I'm older than you then. Dahil 22 na ako 2 months ago. Anong connection doon? Tama lang pala na third ang tawag ng daddy mo sa'yo. Bakit mo nasabi yan? Because, sabay ngiti niya. I'm the second. Saad niya na nagulat ako sa sinabi niya at napaatras ako ng kaunti. Second? Saad ko habang humakbang ako papalapit sa kanya. Ibig mong sabihin, nauutal kong saad sa kanya na tumango siya. That's right. My name is also Kenneth. Saad nito na sinuntok ko siya sa muka at sinaloto ng kamay niya. You heard me, brother. Saad nito na inablot ko ang kamay ko at nagsuntukan kaming dalawa na parehong tumatama ang mga kamao namin sa katawan at mukha namin. Wala nang masyadong tao sa paligid, kaya nakapagsuntukan kami na walang umaawat sa aming dalawa. Marami na rin akong tama sa mukha at katawan. Pati rin siya, hanggang sa tumama ang dalawang kamao namin sa mukha at pareho kaming napaatras at natumba sa lupa. Pareho kaming nasaktan at naghahabol ng hangin. At nung nagkatinginan kaming dalawa, ewan ko ba, parang doon ko lang napansin na nagkaroon kami ng koneksyon sa isa't isa. Narinig kong tumawa siya, kaya natawa na rin ako. Nagtawanan kaming dalawa at pareho kaming naupo sa semento. Magaling. Ang lakas mo pala. Saad niya sa akin. Salamat. Sagot ko naman. Pareho kaming tumayo at tumakbang palapit sa isa't isa. Kita ko ang mga sugat niya sa muka at pati rin siya. Ano? Tanong niya sa akin. I'm not about to call you kuya. Saad ko sa kanya. Kaya tumawa siya. I'm not expecting you to. Sagot naman nito. Nagpahid siya ng panyo sa mukha niya. Maya-maya ay nag-inuman kami sa seawall habang nagkukwentuhan kaming dalawa. Wait, sabi mo kanina may kapatid ka. Nasaan siya ngayon? Kilala mo na siya. Sagot nito. Sabay binatukan niya ako. What was that for? Tanong ko. Hello ko ka eh. Pinagpantasyahan mo nga siya. Saad niya sa akin na nagtaka ko sa sinabi niya. Paano ko naman pagpapantasyahan ng taong hindi ko pa nakikilala o nakita man lang? Gago, yung babaeng natulog sa inyo nung isang gabi. Siya yung kapatid ko. Sandali akong napaisip. Teka, yung Julie? Muli niya akong binatukan.
kaya sinuntok ko siya sa balikat. Girlfriend ko si Julie. Saad nito na napanganga na lang ako. Si Jaisel? Kapatid ko? Gulat kong tanong sa kanya na sinuntok niya ako sa balikat. Loko! Tumayo si Jared at inubos na ang beer niya. Oo, kambal ko siya at kapatid mo siya. Saad niya sa akin at binato niya ang lata ng beer sa dagat. Sa katunayan, siya ang panganay natin dahil siyang unang lumabas at hindi ako. Natawa ako ng malakas kaya tinignan niya ako. Bakit ka natawa? Tumayo ako at pinatong ko ang kamay ko sa balikat niya. At least, ako ang panganay sa aming dalawa ni Francine. Natatawa kong saad sa kanya na sinuntok niya ako sa balikat. Kaya sinuntok ko rin siya. Ang resulta ay nagrumble uli kami. Hanggang sa may nakakita sa aming kotse ng pulis na papalapit sa amin. Shit. Napamura kami pareho. Agad kaming sumakay sa motor niya at mabilis niyang pinatakbo ang motor para makalayo kami. Pasuray-suray ng konti ang takbo ng motor dahil sa epekto ng beer at sa black eye din niya sa mukha. Mabuti na lamang at hindi kami na aksidente at nakarating kami sa lugar ni Lolo Rudy. Agad akong bumaba sa motor niya at sumuka ako sa gilid ng gate. Natatawa siya sa akin. Buti na lamang at nahubad ko ang helmet ko. Dahil kung hindi, siguro naghilamos na ako ng suka ko. Shit, hindi na ako iinom sa susunod. Saad ko sa kanya. Too weak. Saad niya sa akin. At binigay ko na sa kanya ang helmet ko. Anyway, don't tell anybody sa nalalaman mo ngayon. I know what you mean. Malaking gulo nga ito. Teka, alam ba to ni... Saad ko. Si Jaisel lang ang alam niya. Paano nalaman ni Daddy to? At kailan niyo to nalaman? Nag-iwan ako ng sobre sa sasakyan niya. At laman nito ang pasasalamat ni Jaisel at ang litrato niya. Ganun ba? 5 taon na yun ah. Oo, 5 taon nang alam ni Ken ang tungkol kay Jaisel. Teka, bakit Ken ang tawag mo kay Daddy? Pinaandar niya na ang motor niya. Hindi pa ako handang tawagin siyang ama. Bakit naman? Basta, hey, what? Tanong ko. Stop thinking dirty nung sinabi mong ate ko si Jaisel. Biglang nawala ang lahat ng yun sa isipan ko. Saad ko sa kanya na sinuntok niya ako ng mahina sa balikat. Someday, magkakasama-sama din tayo. But for now, I want you to keep it all a secret between us brothers. Understood, kuya? Saad ko sa kanya. Fuck you! Saad nito sa akin. Nanginitian ko lang siya at umalis na siya. Pumasok na ako sa loob at dumiretso na ako ng banyo para maghilamos at gumamit na rin sa kubeta. Pagkatapos ay dinala ko ang first aid kit at dahan-dahan akong umakyat sa hagdanan. Rudy, narinig ko sa loob ng kwarto ni Lolo at Lola. At ang kasunod nito, ang ingay ng kama nila. Shucks! Natawa na lang ako ng mahina at dahan-dahan akong umakbang papunta sa kwarto ko. Ginamot ko ang sarili ko sa harap ng salamin at pagkatapos, dahan-dahan akong humiga sa kama dahil nararamdaman ko ng sakit ng katawan ko sa ginawa namin kanina ni Jared. Napaaray na lang ako nung nahiga na ako sa kama. Pinikit ko na ang mata ko at natulog na ako. Samantala, nakarating na rin si Jared sa kanila at si Sonny nang nagbukas ng gate sa kanya. Diyos ko,
Anong nangyari sa mukha mo? Gulat niyang tanong kay Jared. Nanginitian lang siya nito. Pinasok niya ang motor sa loob at pumasok na rin siya sa bahay. Rosana, tawag ni Sonny nung pumasok na sila sa loob. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Rosana sa kanya. Wala to, galos lang. Saad niya. Nainarangan siya ni Rosana nung papunta na siya ng kwarto niya. Sinong gumawa sa'yo nito? Kapatid ko. Sagot niya na hindi na nagulat pa si Rosana. Ay, napabuntong hininga na lamang ito at hinayaan na lang niyang pumasok sa kwarto si Jared. Ano ngayon ang gagawin natin? Tanong ni Sonny sa kanya. Tingnan na lang natin ang resulta. Maghintay na lang muna tayo. Ikaw ang masusunod. Pero sa tingin ko, sinabi niya na kay Ken ang totoo. Alam ko. Ay, sumasakit na ang ulo ko sa batang to. Tinapik siya ni Sonny sa balikat. Tito no din yan. Sana, Sonny. Sana. Napailing na lamang ito at pumasok na siya sa kwarto nila ni Dino. Mama, tawag ni Jaisal sa kanya. Iha, sinabi kaya niya kay Ken ang totoo? Tanong niya sa kanyang ina. Sana hindi anak. Sana hindi. At niyakap siya ni Jaisal.